biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo sumagana nawa sa bawat isa sa atin. At muli tayo mag-aaral ng kanyang salita. Sa pagkakataong ito ay ating tunghayan sa aklat ng Lucas, chapter 10. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas chapter 10, verse 25 hanggang 37. Ito sinasabi ng banal na kasulatan. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig. At siya'y tinutokso at sinasabi, Guro, ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? At sa pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Tatapat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, ang isang tao ay bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon din paraan ang isang libita naman nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya. At nang siya'y makita niya ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga suga at binuhusan ng langis at alak. At siya'y isinakay sa kanyang sariling asno o sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay pagbabayaran ko sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito yung ating pag-aaralan na love your neighbor as love yourself. Dahil ito yung sabi nga ng tagapagtanggol ng kautusan na sinabi, Guro, paano ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ano ang sinasabi ng kautusan? Ano ang nabasa mo? At sinabi niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong lakas, buong pag-iisip at kaluluwa mo. At ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa ibang kasulatan ay gayon sinasabi, at iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya pag-usapan natin yung pag-ibig sa ating kapwa, gaya ng ating sarili. At naging halimbawa nga rito ng ating Panginoon na sabihin nga ito nung tagapagtanggol ng kautusan, sino naman ang aking kapwa? At eto nga daw, may isang tao na bumaba galing Jericho at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at sinamsaman siya, binugbog, hinubaran at iniwang halos patay na. At nagkataon daw, dumaan sa daong yaon yung saserdote. At ang sabi doon, nung makita siya ay umiwas ng daan. At pagkatapos ay may napadaan namang isang libita. At nang makita daw yung tinampalasan, ay lumis din ang daan. At nagkataon din daw naman na napadaan doon ang isang Samaritano. At ang sabi ro nung makita siya, nakabang. Siya'y bumaba sa kanyang asno. Tinulungan
yung taong hinubaran, tinampalasan. Binungusan ng langis at alak ng kanyang sugat, tinalian, at isinakay sa kanyang asno, at dinala sa bahay tuluyan, at pagkatapos inalagaan niya. At kinabukasan, ang sabi ron, ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan na sinasabi, ang magugugol mo sa kanya ay pagbabayaran ko sa aking pagbabalik. Kaya sabi ng Panginoon sa tagapagtanggol ng kautusan, sino sa 3 ang nagpakitang kapwa-tao? At ang sabi ng tagapagtanggol sa kautusan, yung nagkaawang gawa. Kaya ito yung ating titingnan na may mga tao na kung saan ay nananaig ang damdamin sa kanyang kapwa sa pagdamay, sa pagtulong, o sa pagkakawang gawa. Gaya ng Samaritano ito. Bagamat ang mga Samaritano, sabi nga, ay hindi kinakausap ng mga Hudyo sa panahon ng kautusan dahil ang mga Samaritano nga daw ay hindi nasasakop ng kautusan o hindi nagpapasakop sa kautusan. Sa mga tuwid ay labas sa reliyon ng Hudyo. At pagkatapos nga nito, eto makikita natin ang tao na nasa loob ng reliyon, ang binanggit dito ay saserdote, na makita yung kanyang kapwa-tao, lumihis ng daan. At ganun din ang Libita. Ang mga Libita, ito yung mga tagapangasiwa sa templo, sapagkat ang mga lahi ng Libita ay hindi binigyan ng ating Panginoon Diyos ng manang lupain, kundi ang kanilang magiging trabaho ay ang mga siwa sa mga templo ng ating Panginoon Diyos. At doon sila mabubuhay. At yun ang kanilang ikabubuhay. Kaya ibig sabihin, walang bukid silang sasakain, hindi sila mag-aalaga ng mga tupa, ng mga bakahan, hindi sila magkakaroon ng mga kawan, kundi sila ay tagapag-ayos sa templo, tagalinis ng templo, tagapangasiwa sa templo, at sila yun nangangalaga nga, sabi, sa templo. At yun yung mga Libita. Sabihin, hindi sila nagbubukid, wala nga silang ibang trabaho, kundi pangasiwaan ang templo ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, nang makita nga ang tinampalasan ng saserdote ay lumihis ng daan, at maging yung Libita daw, lumihis din ng daan. Hindi po natin silang masisisi, bagamat yun talaga ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Pero para sa akin, ang nakikita ko doon ay may batas din ang ating Panginoon Diyos na ibinigay sa mga Hudyo na sinasabi, huwag kang magpapakipagmabutihan sa mga hintil. Baka iligaw nila ang iyong puso at ihiwalay ka nila sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Nang ibig sabihin na huwag kang magpapakita ng tinatawag na pakikipagmabutihan. Ito isang halimbawa na kung tayo ay merong anak na kabataan, lalaki man o babae, tapos nakikita natin ang kanyang nagiging mga kaibigan, barkada, ay parang mukhang adik, mga walang kaseryosohan sa pag-aaral, parang mga easy-go-lucky. Kaya dahil doon, ano magiging payo natin sa ating mga anak, o kang babarkada dyan? Humanap ka ng mga mabubuting kaibigan. Ano sasabihin naman ng mga anak? Mababait po sila, mabubuti silang kaibigan. Anak, hindi mo sila kilala. Hindi po, kilala ko sila, mababait sila. Ganun lamang yun. Pero ito ngayon, sabi nga, ay ang mga hintil ay walang batas ng kautusan na gaya na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa Israel at ito nga reliyon ng Hudyo. Kaya dahil doon, ang mga hintil, mayroon silang sariling paraan ng pamumuhay at may kinikilala silang ibang Diyos. At ang kanilang Diyos ay hindi ang Diyos ng Israel. Kaya ibig sabihin, kapag naipagmabutihan sila sa hintil, ang mga hintil meron din yung kagandahang loob. Ang hindi nga lang nila alam ay ang kabanalan ng Diyos. Kaya kung ano yung kanilang nakikita na mabuti, kung ano yung nakikita nila na maganda para sa kanila,
i-offer din nila ito sa mga nakikipagkaibigan sa kanila. Kaya nga, isang tala sa banal na kasulatan ay noong naglalakbay sa ilang ang mga Israelita ay sinabihan ni Balak ang isang propeta na si Balaam na sumpain ang bayan ng Diyos. Kaya dahil doon ay hindi masumpa ni Balaam ang bayan ng Diyos dahil sabi ng Panginoon Diyos sa kay Balaam, huwag mo susumpain ang aking bayan. Kaya dahil doon, ilang beses nagpabalik-balik si Balak, bibigyan pa naman kita ng gantimpala. At yun nga ang gusto ko kay Balak, ang sabi niya, kung ano lang sinabi ng Panginoon Diyos sa akin, yun lang gagawin ko. Pero yun nga, nagpumilit si Balaam. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, sige sumama ka. Pero hindi naramdaman ni Balaam yung salita ng Panginoon na sige sumama ka, na ibig sabihin nung kumbaga sa mga bata, sige gawin mo ang gusto mo na makita mong hinahanap mo. Bilang mga Pilipino, lalo na dito sa bilang nasa Katagalugan, ay alam po natin ibig sabihin nung pag sinabi sa atin na sige gawin mo at nang makita mong hinahanap mo. Ibig sabihin, kala mo pinahintulutan ka na. Hindi. Ibig sabihin, pag ipinilit mo yung gusto mo, ay mananagot ka. Kaya yung kasaysayang yon ay nabigo nga si Balaam na sumpain ang bayan ng Diyos dahil ayaw nga ipasumpa ng Diyos. Pero alam sabi ni Balaam, gayon man parito ka. Sasaysayin ko sa iyo kung anong gagawin ng bayan ng Diyos. At walang natala na doon. Pero nung sumunod na kabanata, ang sabi ron, inanyayahan nila ang mga Israelita na makipagkaisa sa kanilang pagpipesta. At dahil doon, sila ay nakiapid sa mga babae na labas sa Israel. Kaya dahil dito, ang nangyari, nagalit ang Diyos. At ang sabi ron, ang namatay sa bayan ng Diyos dahil nagalit ang Panginoon Diyos ay umabot ng 122,000. Kaya daig pa rin yung sinumpa. Okay, balik tayo. Kasi nga ganon, kapag nakipagmabutihan ang bayan ng Israel sa mga hintil na hindi alam ang batas ng kautusan at kabanalan ng Diyos, maaari sila'y mahikaya na lumabag sa mga batas ng Diyos. Kaya iniingatan din sila ng ating Panginoon na yun nga ang naging batas din. Hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya nga dun sa John chapter 4, kausap ng Panginoong Hesus yung babaeng Samaritana. Sabi ng Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana, painumin mo ako. Ano sabi ng Samaritana? Hudyo ka, di ba? Bakit nakikipag-usap ka sa akin at humihingi ka pa ng tubig? Dahil nga hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano, sapagkat ibinibilang ng mga Hudyo na ang mga Samaritano ay hintil, nang ibig sabihin ay hindi gumaganap sa batas ng Diyos at hindi kabilang sa kanilang reliyon. Pero ngayon, ito ang usapin ng pagiging kapwa-tao. Nang makita ng saserdote ang tinampalasan, marahil hindi nila kapwa Hudyo. Nakita nila hintil. Dahil doon umiwas. At pagkatapos dumaan ng Libita, nang makita niya ito, umiwas din. Pero ito Samaritano, na walang batas ng kautusan ng Diyos about sa kabanalan, pero may damdamin sa kanyang kapwa-tao sa oras ng pangangailangan. Nang ibig sabihin na naig sa taong ito na Samaritano ang pagiging kapwa-tao. At ito naman ang nais din ng ating Panginoon Diyos. Nang ibig sabihin, ang batas ng pag-ibig ay higit sa batas ng Diyos para sa tao. Walang pinakamataas na batas kundi ang batas ng pag-ibig. Ano ba yung batas ng pag-ibig? Bigyan natin ng halimbawa ay ang mga ina sa kanilang mga sanggol. Bihira ang nagseseminar sa mga ina kung paano palalakihin ang sanggol. Pero dahil sa kanilang pag-ibig, walang batas na umiiral sa kanila. Kung ano ang pinakamabuti sa kanilang anak, ginagawa nila yun. Wala yung mga schedule kung anong araw paliliguan, anong oras pakakainin, anong oras bibihisan. Walang ganun. Kundi alam nila ang isang damdamin ng pag-ibig kung ano ang pinakamabuti sa sanggol. At dala nila ito hanggang sa pagpapalaki sa bata.
at walang batas na umiiral doon. Pero kung walang pag-ibig ang isang ina sa kanyang anak, may papasok na utos. Uutusan ka ng kamag-anak mo, uutusan ka ng kapitbahay mo, uutusan ka ng kapwa mo, at sasabihin sa iyo, abay, pakainin mo naman yung anak mo, ay parang nagugutom na eh. Abay mare, paliguan mo naman ang anak mo, parang di na, abay mare, bihisan mo naman yung anak mo. At dahil doon, kapag walang pag-ibig, ang isang ina, isang magulang sa kanyang anak, may pumapasok na utos na upang kanyang gawin. Pero sa isang umiibig, hindi na kailangan yun, hindi na kailangan pang sabihin. Kaya dahil dito, di natin masisisi, pero failure pa rin sa pakikipagkapwa-tao. Kasi hindi na naigna yung pag-ibig. Ang sabi nga, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong lakas, buong pag-iisip. At iibigin mo rin ang iyong kapwa. Hindi sinasabing ang kapwa mo lang ay yung kamiyembro mo lang sa inyong reliyon. Kundi kapwa-tao, kahit sino pa yan, basta yan ay tao. Dapat mangibabaw yung pag-ibig na sinabi ng ating Panginoon. Sa dalawang utos na yun, nagaganap nga daw ang buong kautusan. Kaya dahil dito, bakit yung saserdote ay lumihis ng daan? Bakit yung Levite ay lumihis ng daan? Sapagkat hindi nangibabaw ang kanilang pag-ibig sa kapwa. At ang nangibabaw sa kanila ay ang batas na huwag kang makikipagmabutihan sa iyong kapwa. Baka iligaw kanila niligaw kanila sa kanilang mga paniniwala o sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa pagkakataong yun, hindi naman sila ililigaw ng tinampalasan. Yung tinampalasan nangangailangan ng tulong. Hindi sila i-impluwensyahan nito. Maaari na pagkatapos na siya mapagaling, ay tumanaw nga ng utang na loob at pagkatapos ay maipagmabutihan sa kanila. Pero kung ikaw na may nasa ilalim batas ng katotohanan, hindi ka naman nila madadaig. Okay, balik tayo. Ang pagiging kapwa-tao, umiiral dito ay pag-ibig. As in pag-ibig. At meron nun ang tao. Ito nga Samaritano eh. Hindi nga sila nasasakop sa reliyon ng Hudyo, pero may damdamin sa kanyang kapwa-tao. Nang makita na yung kanyang kapwa-tao, nabag siya. Kawawa naman. Tinulungan niya. Ginamot niya yung sugat. Binihisan niya o tinalian niya. Dinala niya ito sa bahay tuluyan. Inalagaan niya. At ginugulan niya ng pananalapi. At ang sabi ron, babalikan pa niya. Nang ibig sabihin ay, kung gaano kahalaga ang kanyang sarili, ganun din siya nagpapahalaga sa kanyang kapwa. Relatedly, may kasaysayan din sa banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 28, na si Apostol Pablo ay bilang bilanggo ay maglalakbay papuntang Roma. Na ang sabi ron ay nakarating sila sa isang pulo na tinatawag na Milita. At yun ay pulo ng mga barbaro. At dahil doon, nung mapadpad sila ron, ay yung hulihang bahagi ng kanilang arko o barko, daong, ay nasira. Excuse. Kaya sabi ron, dumaong sila ron at karamihan do'y mga bilanggo, mga kawal at tripulante. Pero nung sila ay dumaong sa pulo na yon, sila ay 2 linggo nang binabagyo sa dagat. At halos 2 linggo na rin na hindi kumakain yung mga tripulante, kahit yung mga kawal, kahit yung mga bilanggo. Si Apostol Pablo lamang, ang sabi nga ay nagkaroon ng lakas ng loob sapagkat nakipag-usap sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na walang mapapahamak sa kanila. Na kinakailangang makarating si Apostol Pablo sa Roma upang makausap niya si Caesar, ang emperador ng Roma. Kaya dahil doon, nung mapadpad sila sa pulo ng Milita, ang sabi ron ay mga barbaro pala naroon. At ang sabi ni Apostol Pablo, pinagpakitaan sila ng di karaniwang kagandahang loob ng mga barbaro. Alam naman natin, maging sa panahon natin ngayon, kapag sinabing barbaro, ay mahirap pakitunguhan yan, mahirap pakisamahan yan. Ang magustuhan niyan, gagawin niyan. Walang batas na umiiral diyan. Pero dito sabi ni Apostol Pablo, pinagpakitaan sila ng di karaniwang kagandahang loob ng mga barbaro. Sapagkat nang makita sila ng mga barbaro,
Paano ba naman babagsik ang mga barbaro? Ang nakita nila ay mga bilanggo na tatanikalaan. Tapos sabi nga ay mga putla pa, mga basang-basa pa kasi binagyo nga sila ng 2 linggo sa karagatan, sa dagat. At dahil doon, ang nakita nilang mga tao ay mga taong lupaypay, puyat, putla, gutom, nilalamig. Kaya bilang barbaro, hindi umiral sa kanila yung pagiging mabagsik sa kanilang kapwa. Ang nangibabaw sa kanila ay ang pagiging makatao. Nakita nila mga bilanggo, nilalamig, putla, gutom, puyat. Kaya ibig sabihin, sa kanila nakikita, parang ang mga dumaong sa kanila mga wala ng lakas. Dahil ikaw kaya yung hindi kumain ng 2 linggo, nawala na nga sila ng pag-asa kung sila'y mabubuhay pa at makaliligtas pa sila sa bagyong yaon. At nung makarating nga sila sa ganung pulo, nang sila'y dumaong, yun ang nakita ng mga barbaro. Sila ay mga mahihina, mga nangangatal, nilalamig, basang-basa. At ang sabi roon ay kung gutom, ay wala na silang lakas. Kaya dahil doon, anong response ng mga barbaro? Gumawa sila ng siga, gumawa sila ng apoy para yung mga tao mainitan, para hindi sila nangangatal sa lamig. At dahil doon, tinanggap sila. Pinagpakitaan ng di karaniwang kagandahang loob. At siyempre, hindi naman natalas. Pinakain din sila. At ito nga makikita natin siya sa kanila bagamat barbaro nung panahon na naglalagay sila ng mga apoy at siga para mainitan sila kasi umaabot sila ng 270 na dumaong doon, 270 katao. Marahil pinakain din nila, wala man natalas, sabi niya. At ito nga, nung si Apostol Pablo ay naglalagay ng mga bigkis ng kahoy, may lumabas na ulupong, kumapit sa kamay, sa braso ni Pablo. At ang sabi ng mga barbaro, tunay na ang taong ito ay isang mamamatay tao. Hindi siya pinabayaan ng katarungan na mabuhay, bagaman siya ay nakaligtas sa karagatan. Pero pagdating dito sa lupa, hindi siya pinahintulutang mabuhay pa ng katarungan. Dahil nakagat nga ng ulupong. At dahil doon sabi ron, iniintay ng mga barbaro na si Pablo ay mamuwal. Mamaga at pagkatapos ay bumubula ang bibig. Pero nung tumagal, parang walang nangyayari. Nagbago sila ng iniisip. At yung bilang mga barbaro, sabi nila, Diyos yata ito. Hindi tinatabla ng kamandag ng ulo ko. At dahil doon, yung isang pinuro ron na si Publio, sabi ron ay may sakit yung kanyang magulang. Pinanuruan ni Pablo at ipinanalang at gumaling. At dahil doon ay lahat ng may sakit dinadala kay Pablo at lahat naman pinagaling din ni Pablo. Nagministeryo si Pablo habang yung arko ginagawa, yung daong ginagawa. At ang sabi ron, nang sila ay sumakay na uli sa daong at magpapatuloy na ng paglalakbay patungong Roma, ay inilagay sa daong ang kanilang pangangailanganin o ang mga pangangailangan nila o ang kakailanganin nila sa kanilang paglalakbay. Kaya kung ang paglalakbay ni na Pablo dahil yun ay dilayag lang naman at disagwan, wala pa namang makina, malayo-layo din yung Roma. Sabihin na natin pinakamabilis na 2 o 3 buwan. Yun yung gagawin nilang paglalakbay. 270 sila. Kaya kung sila ay kakain, marami. Baga sa catering, ay papakater ka ng 270 tapos pakakainin mo ng 3 buwan. Malaki-laki yun. Kumbaga sa panahon natin, malaking pera yun. Sabihin na natin, isang kain, 50 pesos, 2 beses na lang sa maghapon. Ay di 100 pesos. Ay 270 sila. Kaya ibig sabihin, 2,700 isang araw. O sa peso natin ngayon. Kung maglalakbay sila ng 100 days, abay malaki-laki, 2.7 din. Ibig sabihin yung halagang yon isinampa ng mga barbaro sa daong ang kanilang kakailanganin sa paglalakbay. Kaya sabi doon ni Apostol Pablo,
Pinarangalan kami ng mga barbaro ng di kawasang pagpaparangal. Na makikita natin, para si Apostol Pablo ay hindi nakarating sa pulo ng barbaro. Parang sila'y nakarating sa isang pulo ng mga tunay na tao. Nadaanan lang po natin. Ito talaga tayo bilang tao. Tayo po ay may damdamin din sa ating kapwa. Kaya lang ang nais ng ating Panginoon Diyos, yung maging accurate sa lahat ng panahon. Dahil ako rin na may naniniwala kung ang dumaong sa pulo ng mga barbaro ay mga nasasandatahan, may mga kalasag, may mga sibat na hawak, mayroong mga tabak na hawak. Ay ako'y naniniwala na daong pa lang sila ay uulanin na sila ng palasok ng mga barbaro. Bakit? Darating sila bilang mga mandirigma. Pero nung dumating si Apostol Pablo, hindi nga ganun. Dumating sila mga lupay-pay, pagod, gutom, puyat, putla, nilalamig, 2 linggo sila sa karagatan, 2 linggo silang basa. Kaya nakita ng mga barbaro, kawawa naman ang mga taong ito. May tanikala pa, may mga bilanggo. Nang ibabaw sa kanila ay ang damdamin sa kapwa-tao. At alam yun ng ating Panginoon Diyos. Kaya doon sa Acts chapter 28, yun na ang last chapter ng mga gawa. Pagdating sa Romans chapter 1, ano sabi ni Apostol Pablo sa chapter 1? May utang ako maging sa mga barbaro. Dapat ang ebanghelyo ay makarating din sa mga barbaro sapagkat sila ay mga tao din. Pero hanggang ngayon ay hindi nga nabago ang salitang barbaro sa panahon natin ngayon. Nakikita natin sa pelikula, bagamat di pa ako nakakita ng mga barbaro, ugaling barbaro, meron. Dala na ng mga barbaro ang katangian. Pag sinabing barbaro, walang batas na umiiral. Pero sa pulo na yun, meron silang nire-respetong katarungan. Ibig sabihin ng katarungan, ito'y katwiran. Kaya dahil dito, mga kapatid sa atin, ang pagiging tunay na kapwa-tao ay nangingibabaw at umiiral yung pagiging makatao sa panahon ng mga pangailangan, sa mga panahon ng kadalamhatian. Kaya ngayon sabi ni Apostol Santiago o sa aklat ni Santiago, ang tunay at dalisay na reliyon ay ito, dalawin yung mga ulila, ang mga babaeng balo sa kanilang mga kadalamhatian, na ibig sabihin, dalawin nyo, damayan nyo. Huwag lang yung mayayaman, huwag lang yung mapipera, kundi tayo dumamay sa ating kapwa sa panahon ng kanilang kadalamhatian. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, gaya na sinasabi ko sa mga bilanggo, hindi tayo ipinanganak na merong mga buntot at sungay, na pinanganak na tayo masasama. Hindi. Lahat tayo, kinalulugdan tayo ng ating mga magulang. Sabi ko nga sa mga bilanggo, sabi nga ay makabagbag damdamin. Sino dito? Sabi ko sa kanila, merong anak. Diba yung anak mo, 6 na buwan, 7 buwan, 1 taon. Diba pag kinarga mo yan, hawakan mo, tinataas mo ka. Tuwan-tuwa yung bata. Tapos, pinupupog mo ng halik sa tiyan. Yung bata ay umaagik sa pagkain. Punong-puno tayo ng pangarap sa mga bata. Pero paglaki ng bata, umiiba nga ang ugali. At sino magsasabi na ang batang yun ay narito ngayon sa bilangguan? Kaya tayo narito sa bilangguan dahil sinunod natin ang ating gusto. Hinanap natin ang kasiyahan. Lahat ng ating hakbang ay kasiyahan. Lahat ng ating hakbang kung paano tayo masisiyahan, hinahanap natin ang buhay. Sukdulan niyang mali. Una na natin sinuway ang ating magulang. Kasunod pa lang ang batas ng lipunan. Pero sinunod pa rin natin ang ating gusto. At dahil doon, eto nga, napapasok sa bilangguan. But actually, meron pa rin tayong pagiging damdaming mga tao. Meron pa rin tayong mabuting kalooban. Hindi ganun tayong napakasama na talaga. Kaya nga sabi nga natin sa ating pag-aaral, nakita ng ating Panginoon Diyos, may pag-asa si Eva at si Adan dahil nagpakumbaba. Kaya dahil doon, inalongran, nang hubaran niya ang tupa at ibihis sa tao. Na ibig sabihin, ang tao ay nagpakumbaba sapagkat ang bihisan ng tupa ay isang larawan na pinakamaamong nilalang ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito, mahaba pa ang pangyayari hanggang dumating ang bagong tipan.
Gaya sinasabi ng John chapter 1, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ibig sabihin, ang kordero, ang tupa, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating Panginoon, kapag tayo ay nagpatubos ng buhay sa ating Panginoon, inire-restore niya sa atin ang pagiging makatao. Inire-restore niya sa atin yung larawan at wangis ng Diyos. At dahil doon, hindi tayo magtatangi ng ating kapwa-tao. Ang mangingibabaw ay ang pag-ibig sa kapwa. Kaya may sinasabi sa banal na kasulatan, hari naway makita rin natin ito kung mangyayari pa o aabutan pa natin, na sinasabi ng mga propeta, ang mga sibat at ang mga tabak ay gagawin na lang sudsud, gagawin na lang asaron, sapagkat hindi nag-iiral yung galit sa kapwa. Ang iiral ay ang pag-ibig. Ang iiral ay ang pagiging makatao. Kaya ano pa daw ang gagawin sa tabak? Kundi gagawin na lang sudsud. Nang ibig sabihin ng sudsud ay panggamas ng damo para sa pagtatanim. Sapagkat hindi na kailangan ng sandata laban sa kapwa. At ito naman ang plano ng ating Panginoon Diyos. Lamang kinakailangan ma-restore ang tao. Yung holiness and righteousness na nawala sa tao ay mapabalik. Dahil kapag ito ay napabalik sa tao, tayo ay magiging tunay na makatao. Tunay na makadiyos. Tunay na makatao. Lalo na sa ating kapwa. Kaya nga, ito yung pagiging makatao. Lahat tayo may damdamin. Madaanan lang natin, sabi nga sa isang Bible study ko, ay may mga kabataan na may hilig sila sa alagang pusa o kuting. At laging naririnig ko sa kanila ay salita, marahil naririnig, kawawa naman si Muning, nagugutom na. Pakainin naman si Muning, kawawa naman. Ba? Ganun yung damdamin ng mga kabataan, lalo na kung mahilig nga sa pusa o sa kuting. Nahabag sila kasi yung ngiyaw ng kuting ay parang nakakaawa naman talaga. Sabi ng ngiyaw, parang nakakaawa. Damdamin yon, dapat lang tama lang. Pero, kung meron tayong mga kababayan na pulubi at mga nangangailangan o mga native, tapos di tayo nahabag sa kanila, nagugutom din naman sila. Eh paano kung hindi naman tayo mahabag? Sabi, tinuturuan lang natin, maging tamad yung mga yan. Eh sa akin naman, bilang pasasalamat kung hindi ako nalagay doon. Kaya ako nagbibigay ako sa mga dukha. Pabarya-barya lang naman. Talagang mahabang kwento. Talagang nagbibigay ako. Kahit pasabihin nilang tinutolerate. Kasi sabi ng parang bigyan mo humihingi sa'yo. Pangalawa, alam ko naman sila ay mga native talaga. Hindi naman sila mga edukado. Kaya sila nandiyan lang sa lansangan, nasa mga bangketa, ang trabaho nila ay manghingi. Eh kung kaya ako'y pinanganak sa lahi nila, ay ganun din ang buhay ko. Kaya bilang pasasalamat, hindi ako napalagay doon. At bilang pasasalamat na rin, kahit pa paano dumadamay ako. Bagamat, yun lang talagang abot ng aking kaya. Dahil di naman po ako mapera, hindi naman po ako mayaman. Okay, balik tayo. Ang pangingibabaw ng pag-ibig, yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa aklat ng Ephesians chapter 5, verse 14, gumisang kang natutulog sa gitna ng mga patay, diliwanagan ka ni Kristo. Nang ibig sabihin, kapag tayo ay gising, potensyal na tayo makabangon at makatayo. Ang mga barbaro, gising sila. Meron silang damdamin sa kanilang kapwa. Ang Samaritano sa ating teksto, gising sila. Meron silang damdamin sa kanilang kapwa. Kaya kung sila lang ay babangon, kung sila lang ay tatayo, aakayin sila ng ating Paiso Kristo sa pagiging isang ganap na tao. Ibabalik sa kanila ang pagkalikha ng Diyos sa tao. May larawan at wangis. At yun ay holiness and righteousness. Kaya sabi na nga ng ating Panginoon, let us make a man in our image, in our likeness. Kaya dahil doon, ang tao nilikha ng ating Panginoon
merong holiness and righteousness. At yung damdamin sa kanyang kapwa, that is righteous. Then, ang damdamin sa kapwa, kanyang kapwa, that is holy. Yun sa panahon ng pangangailangan ng kanyang kapwa. Yun ay banal sa paningin ng Diyos. Pagiging makatao. Kaya lang hindi nga tayo functionally well doon. Kaya doon nga umiiral. Wala sanang pagkakabahabahagi. Basta kapwa tao. Tao yan. Gaya ng Samaritano. Hindi yung kalahi ko ito, kababayan ko ito, kabarangay ko ito. Hindi. Basta kapwa tao kahit sino pa yan. Damayan natin, tulungan natin. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. And then, isa ito sa bahagi ng assurance of our salvation. Nang ibig sabihin, kapag naibalik sa atin ang holiness and righteousness, at andun na tayo sa sinasabing, nirerespeto natin ang ating Panginoon Diyos, kinikilala natin siya, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At tayo ay umiibig din sa ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Mahirap gawin, pero kayang gawin ng ating Panginoon sa pamagitan ng dugo ng tipan. Kaya sabi nga, ito ang restoration of the human being. Ang dugo ng tipan, ang bagong tipan. Kaya dahil dito, masisira natin ang kawikaan na sinasabi natin mga Pilipino. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Madaling maging Kristiyano, pero mahirap ay ang maging tunay na Kristiyano. Pero sa pamagitan ng dugo ng tipan, nagagawin ng ating Panginoon. Kapag tayo ay napaglingkuran ng ating Panginoon Jesus muna, tinrabaho muna tayo ng Panginoon Jesus. At kung anong ginawa sa atin ng ating Panginoon Jesus, mapapatunayan natin totoo. Ang ating kapwa, pagmamalasakitan din natin. Dadalhin din natin sila at ilalapit natin sila sa ating Panginoon Jesus para sila naman ay trabahuhin din ng ating Panginoon. At ang paglilingkod natin sa ating kapwa ay paglilingkod natin sa Diyos. At yun nga, ang Matthew chapter 25. Nang sabi ron, nauhaw ako, pinainom niyo ako. Nagutom ako, pinakain niyo. Nabilanggo ako, nagkasakit ako, dinalaw. Sasabihin ng mga matuwid, kailan ka namin nakita? Na nagutom, pinakain, nabilanggo, may sakit, dinalaw ka namin. Sabi ng Panginoon, yamang ginawa niyo ito sa isa sa maliliit na ito. Sa akin yung ginawa. Ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung ginawa ng Samaritano, yun ay paglilingkod sa Diyos. Yun ay paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Dinamaya niya, tinulungan niya yung tinampalasanan. Yung ginawa ng mga barbaro kina Apostol Pablo at sa mga bilanggo, sa mga kawal, yun ay matuwid sa harapan ng Diyos. Bagaman hindi alam ng mga barbaro kung paano maglilingkod sa Diyos at hindi nga nila kilala kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero sa kanilang damdamin, gising sila. Hindi nga lamang sila tumatayo upang maliwanagan ng ating Panginoon Kristo. Pero ako'y naniniwala na sinabi ni Apostol Pablo, may utang ako sa barbaro. At kung dadalhin muli ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa mga barbarong yaon sa lugar ng Milita, ako'y naniniwala, babangon ang mga barbaro sa gitna ng mga patay. Liliwanagan sila ng ating Panginoon Kristo at magiging ganap ang kanilang pagkatao. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon, narinawa, kahit papaano, nagkaroon tayo ng insight. Ano ba ang pagiging tunay na tao at pagiging mga tao? Ito ay ang pangingibabaw ng pag-ibig natin sa ating kapwa, higit sa mga batas, lalo na sa panahon ng kanilang kadalamatian, lalo na sa panahon ng kanilang kapigatian, na kailangan nilang tulong at tayo dumamay. Yun ang hinahanap ng Panginoon at yun ay ginagawa daw ng mga totoong mga tao. At lalo na kung ito ang magiging nature natin
bilang anak ng Diyos, natural lang, tama lang. At kung ang mga pumapasok sa bagong tipan at dugo ng tipan ay binibigyang karapatang maging anak ng Diyos, sa mga tuwid, sila'y mga tao, makatao sa kanilang kapwa. At walang sinasabing pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Sa kanila, basta tao, dadamayan nila, tutulungan nila. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Sumagana sa atin ang mga biyaya at kapangyarihan na nagmumula sa ating